Jennifer, ilang taon na kayo nagsasama? 15 po. 15 years na kayo nagsasama. May mga anak kayo? Meron po, 3. Tatlo. Ilang taon na ang mga anak? 11 po, 6 at saka 2 years old po. Okay. Nung araw na nawala siya, June 21, isang buwan at isang linggo. Opo. Halos. Anong huli ninyong pag-uusap? Ayun po, pupunta daw nga po siya ng palengke at Mhm. kakausapin daw po siya ng amo niyang lalaki. May nasabi ba siyang problema? Wala naman O po, ano? ma'am. Pagkatapos noong June 21, hindi na siya nakapag-contact sa inyo? Wala po siyang dalang cellphone, ma'am. Wala siyang dalang Hindi po cellphone. talaga siya nagdadala ng cellphone. So sa makatuwid, yun na yung huli ninyong pagkikita, Opo. yung pag-alis niya ng bahay. Nakausap mo ba ang mga amo niya nung mga araw na yun na hindi siya umuwi? Nag-chat po ako ng 8 ng gabi. Mhm. Nagtanong po ako kung pumunta po sa palengke. Ang sabi po nila, hindi nga daw po nakarating at tinihintay nga daw po nila. Pupunta po siya ng palengke nyo, yung sa CCTV. Hindi lang po talaga siya punta ng palengke, gawa ng may humarang na po sa kanya. Pero palengke po talaga ang sadya niya. Kasi umikot po siya, ma'am eh. So hindi naman po hihinto yung asawa kung hindi niya po kilala yung taong nandoon. I think kasi meron pang isang sinasabi si ma'am na video pero hindi lang natin. Opo. Nag-corrupt po yung Nag-corrupt po file. kasi Nag-corrupt yung file, USB. pero mukhang may kopya ang ating kapulisan. Kailan mo siya ni-report as missing? Ano po, 24 hours nag-report na po ako na nawawala. Bukod dun sa una mong pakikipag-usap sa mga amo, yung dalawang amo ba ang kausap mo? Yung babae at lalaki? Hindi ko po alam yung sino yung kachat ko na yung araw na yun eh. So wala kayong personal Wala po. na pag-uusap? Tapos, after 3 days po, pumunta yung mag-asawa sa bahay. Yun nga daw, hinahanap nga daw nila at kakausapin na hindi na nga rin pumunta doon sa palengke. Bakit daw nila kakausapin? Hindi ko po alam. Sir, pwede niyo po ba kaming bigyan ng update kung ano po ang developments po tungkol dito sa, ang tawag po natin muna is missing person, ano po? Ayun po, ma'am. Mula po nung nag-report siya sa amin, nung within 24 hours po, nawawala po yung tao. Nag-conduct naman po kami ng CCTV review hanggang sa nag-end nga po kami doon sa kanto nung bossing nila. Mula po alas 5 ng hapon hanggang umaga na po, hindi na po nakalabas yung biktima. Then, nakita yung motorsiklo sa ilog doon sa may Ternate po. So, ibig yun yung sabihin, meron tayong video footage nakamonitor sa iisang labasan lang or entry and exit. Tama ba? Yes po, ma'am. Yes So, po. nakita doon na pumasok. Pero this Yes same po. footage, walang nakita na lumabas. Wala po. Inabangan ho namin yun hanggang umaga, hanggang sa mga susunod na araw, wala po. Walang lumabas. Positive po yung identification na siya talaga yung pumasok. Yes po, positive po. Identify po mismo ng asawa. Okay. Na-question nyo po ba? Natanong nyo po yung mag-asawa na amo? Kung nakarating nga ba doon sa Ma'am, bahay? Actually, ma'am, totoo naman, hindi naman nila dinenay na dumating doon. Kaso, Okay. yung mga susunod na pag-uusap na po namin, hindi na po kasi sila nakikipag-coordinate sa amin. Then, ang sinasabi na lang sa amin is, hayaan na lang na gumulong yung investigasyon. Paano po nahanap naman nung July 3 yung motor? May nag-tip ba? May concerned citizen po na may nakita nga daw pong motorsiklo. Then ayun po, na-follow up po ng PNP Ternate. Then inireport po din sa amin na yun nga po, yung mismong motorsiklo ng biktima na nakita doon sa Ternate, positive po dito sa pagmamayari ng biktima. Meron po bang CCTV footage, backtracking or whatnot, na makikita kung meron bang nagtapon or merong nahulog doon? Ma'am, doon po sa mismong area na pinagkuhanan, ma'am, lit-lit po kasi yun. Bali, wala po talagang CCTV doon, ma'am. Pero nag-backtracking po kami ng CCTV nung July 3. Then nakita po na Okay. yung Tamaraw effect po ay nakita na lumabas ng around 9 at 12 papuntang Ternate po. This is the same Tamaraw FX na siyang nakita na sumusunod, yung puti, yun ba yun? Opo. Doon sa Yes unang po, clue ma'am. pupunta, Thank- ma'am. Okay, I'm assuming na yung plaka, identifiable. Yes po. Okay, kanino po Then may witness nakarehistro? din po kami. No? Yung Tamaraw effect po doon po mismo sa may bossing nila. Si Lieutenant Colonel Louie Gonzaga, ang Chief of Police ng Naik, Cavite. Just to provide update mo, tsaka way forward natin. Ang dami Opo. namin nakikitang possible na pwedeng initially kaso natin dito, ma'am, no? Okay. We just have to consult it with the Office of the Provincial Prosecutor, of course, in compliance with Okay. Department Circular 20, para Yes. doon sa case build-up natin. We're looking at possible cases like illegal detention muna, carnapping of MC, kasi ma'am, hindi pa natin sa ngayon ma-establish
if kung ano talaga ang nangyari doon sa living body or sa warm body Okay. ni Sir Archie, ano? But for now, ma'am, yun yung mga possible natin titignan. Ang challenge lang kasi namin dito, ma'am, as you all know it, ang local police po kasi we don't have any subpoena power to force anybody to appear before us Yes. kung wala kaming solid legal basis. Actually, ma'am, part of my advice dati sa wife po ni Sir Archie is kung pwede magpa-barangay para at least po kung sa barangay po, meron hong kapangyarihan ng barangay na mag-issue ng subpoena naman sa Patawag. subject, no, Oo. for them to appear sa Oo. office ng barangay. And however, ma'am, hindi ho nag-poster yan for some reasons na we felt like mas maganda kung investigation, sir, ma'am, is manggagaling sa atin para wala hong Okay. bias at factual lang po. So, yun, ma'am, sa ngayon po, talagang may nakikita kaming mali dito at dapat sagutin naman po ng mga amo. Simple lang naman ang rule, ma'am. If they know something about sa pagkawala or otherwise, then we can always talk it out naman at nang malaman natin what really happened. I am assuming also, sir, na may mga leads kayo pero hindi rin po natin muna pwedeng ipagbigay alam para hindi rin makapaghanda yung mga tinatawag nating persons of interest kung sakasakali. That is correct, ma'am, no? Pero to give justice to your interview, ma'am, kanina natanong mo po yung wife ni Sir Archie kung may problema ba si Sir Archie with his employers. Meron ho kaming tinitignan na isang angle as to why ganito yung naging ending na hanggang ngayon hindi pa umuwi si Sir Archie at nakuha yung motor in another municipality natin. Mukhang maraming leads, no? Ang ibig sabihin nun, maraming tinitingnan na anggulo ang ating kapulisan para mapagpatuloy nila yung investigasyon nila. Siyempre, hindi natin pwedeng madaliin at mas maganda sana kung magkakaroon pa tayo ng ibang katibayan o ibang mga tao na makakapagbigay alam ng mga detalye pa siguro na alam nila. Sa mga nakakilala kay Archie, kung may alam kayo, kung pwede na magsabi na kayo para makauwi na yung asawa ko. Gusto ko lang naman siya makita. Gusto ko na siya makita. Patay man o ano. Gusto ko na makita yung asawa ko. Dahil nahihirapan na rin ako sa kakaisip ko nasaan siya. Yung mga bata. Naawa ko tuloy. Nahanap nila yung papa nila. Kailangan niya ako mabigyan ng hostage pagkawala ng asawa ko. Parang awa niyo na po. Gusto ko rin lang iklaro kay Colonel Louie Gonzaga, no? Sir, kailangan niyo po ba ng further kaya na mga pakikipanayam o pakikipag-usap kay Ma'am Jennifer, yung pong kinakasama? Of course, ma'am. Actually, ma'am, kung ma-recall ni Ma'am Jennifer, ma'am, last time, I was even considering, ma'am, to bringing it to the attention of the CADG. Okay. Considering, ma'am, na yung CADG may subpoena power. Perhaps din, kaya namin i-compare through the director CADG yung appearance po ng mag-asawa for them na ma-interview namin sila, ma'am. Kasi right now, we're really having a difficulty Oo. na mag-reach out sila sa amin. Nabanggit nga po ng aking investigador na yung sagot sa amin, ma'am, nung second time na Yes. nag-attempt kami, isahayaan na lang daw gumulo yung investigation. But one thing is certain, ma'am, ano? One thing is certain, may mga nakikita kami dito ang kailangan sagutin ng mag-asawa, ma'am. Jennifer, sasamahan ka namin kasi para mas mapaliwanag rin sa'yo ni Colonel Louie kung ano yung mga nakikita nila na pwede pa nilang gawin at kung ano pa ang pwede mo rin na saan tayo pwedeng dumulog like yun sa CIDG para mas migyang lakas yung pagpapatawag sa mga taong nakakaalam o maaaring may alam. May mga lead tayo, ma'am, na hindi lang maaaring i-discuss sa live. Pero sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni Colonel Gonzaga para mas ma-explain po sa inyo ng mas detalyado, ma'am. Kasi ang atin pong kapulisan ay nag-imbestiga rin, nagtanong-tanong rin sila sa mga kasamahan ninyo doon sa palengke kung anong nalalaman Yes, nila. opo. So mukhang may nabubuo sila na sabihin na natin na kwento kung ano ang nangyari at kung bakit. Pero kailangan pa rin natin ng mga katibayan. May also suggest, ma'am, Yes no? po. Perhaps po, pwede rin ma-consider ni ma'am at i-assist naman ho sila na napakamatuloy yung programa ng ating Senator Rafi Tulfo. Pwede rin, ma'am, na after sa amin, samahan natin, ma'am, sa barangay. Tapos para at least makapag-lodge siya ng kahit is pang-barangay level na complaint. Yes. Considering, ma'am, may authority, ma'am, ang barangay na pa-aperin, ma'am, yung dalawang mag-asawa, ma'am. Tama. Naiintindihan ko yung punto ni Colonel Louie Gonzaga. Siguro off-air, kasi very sensitive. Kailangan lang natin ipaliwanag kay ma'am. Sige po, ma'am. Salamat po at schedule po natin, ma'am, yung pagpunta natin kay Colonel Gonzaga. Colonel Louie Gonzaga, ma'am. maraming salamat, Colonel. Maraming salamat, Colonel. You're always Mabuhay po welcome kayo. po, ma'am, of Mabuhay po course. Yes ang po, ma'am. God bless Naik po. Cavite PNP. Maraming salamat rin sa inyong
investigador, si Corporal Robin Tercia. Maraming salamat.